Isang araw, dumating ang ama ni Selly galing sa opisyal lakbay. Sa kanyang pagdating, may dala siyang buhaya. Tignan nyo, may buhaya na tayo sa bahay. Kahanga-hanga, di ba? Hala, ano ba yan? Buhaya sa bahay natin? Lalamig ako, bigyan niyo ako ng siesta. Para naman kay Ruben, ang kuya ni Selly, nakalilibang man ng buhaya, ay mas kawili-wili ang pagguhit. Bala kayo dyan, basta ako magpatuloy pa rin sa pagguhit. Nakakatakot. Hindi na ako maliligo sa pool. Totoo, baka kaingat na pahan tayo. Ngunit si Selly, siya lang ang hindi natakot. Pagkos ay tuwang-tuwa pa. Ganda ng balat niya. Parang batong kumikislap sa sapa. Isang gabi, nagpaalam si Selly sa kanyang ina upang iguhit ang buhaya. Nay, pwede po ba lumabas? Iguguhit ko lang yung buhaya. Hindi, Selly. Ang mga babae hindi dapat nagpipinta. At saka madudumihan lang ang kamay mo. Wait mo na. Pinanood na lang muna ni Selly ang kanyang tiyo at ate sa kanilang pagguhit sa mahabang tag-araw. Kalaunan, sinabayan ni Selly pagguhit ng kanyang tiyo at ate. Subukan mong magguhit habang pinapanood kami. Gamitin mo ang mata at imahinasyon mo sa Elise. Tingnan mo, parang ganito. Hindi kalaunan ay nag-aral si Selly kung paano gumuhit sa pangangalaga ni Maestra Angela Fernandez. Ano ay sining ng katotohan? Hatiin sa kwadrante at sundin ang detalye ng mga bahay. Mabilis na natuto si Selly at lubos ang papuri na nakuha niya mula kay Maestra Fernandez. Ang dami niya pang natutunan. Natuto siyang gumuhit ng mga totoong mga bagay sa kanyang paligid. Sa di inaasahan nga lang, nagkaroon ng digmaan at nalimitahan ang pagguhit ni Selly. Dahil sa panganib na dala ng digmaan, ay lumipat si Selly sa paete at dito muling humawak ng lapis at itinuloy ang pagguhit. Kahit alin dito pwede kong iguhit. Ang kalabaw sa bukid, ang bulaklak ni gumamela, ang daon ng mangga. Okay, sarap gumuhit. Sa kabila ng gulo, ay bumalik si Selly sa Maynila. Patuloy si Selly sa pagguhit. Ngayon ay bilang hanap buhay na din. May halaga pala ang sining sa panahon ng gulo at sa panahon ng kapayapaan. Mula sa kinang ng balat ng buhaya hanggang sa pinong puntas ng alampay, sa ngiti ng sundalo at sa mga gumamela sa hardin, lahat ay nais niyang iguhit. Ang kwentong si Selly at ang buhaya. Ang bawat tingin ko ay sining. Habang ako ay may lapis at papel, di ako titigil.